Welcome sa Insight Fusion. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga topic tungkol sa ekonomiya, politika, negosyo at mga iba pang mga trending topics. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng GDP at GDP per capita gamit ang Indonesia at Singapore bilang mga halimbawa. Una, alamin muna natin kung ano ba ang GDP. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang taon. Isipin mo ito bilang total na kita ng buong bansa. Kung mas marami ang negosyo, produkto at serbisyo, mas malaki ang GDP. Halimbawa, bakit Indonesia ang may pinakamalaking ekonomiya o GDP sa Southeast Asia? Simple lang. Una, ang Indonesia ay may malaking populasyon. Mahigit 220 milyon ang tao sa Indonesia, kaya mas maraming konsumo, trabaho, negosyo at produkto. Pangalawa, meron silang diverse na ekonomiya. Malakas ang sektor ng agrikultura, pagmimina, enerhiya at digital businesses. Pangatlo, strategic ang kanilang lokasyon. Nasa sentro sila ng mga international trade routes, kaya malakas ang kalakalan. Dahil diyan, umabot sa mahigit $1.4 trillion ang kabuuang halaga ng ekonomiya nila noong 2024. Pero ibig bang sabihin nito ay mayaman na rin ang bawat Indonesian? Ang sagot ay hindi, dahil dapat din natin tingnan ang GDP per capita. Ano ang GDP per capita? Ang GDP per capita ay simpleng paghahati ng GDP sa dami ng tao sa bansa. Ibig sabihin, ito ang average na kita ng bawat tao. Sa Indonesia, dahil malaki ang population, nasa $4,960 lang ang GDP per capita. Samantalang kung i-compare natin sa Singapore, kahit maliit na bansa, ay may GDP per capita na halos $93,956. Isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ano ang kahalagahan ng GDP per capita? Kahit malaki ang kabuuang kita ng isang bansa, hindi ito nangangahulugan na mataas agad ang kalidad ng buhay ng bawat isa. Sa Singapore, ang mataas na GDP per capita ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pamumuhay kumpara sa Indonesia, kaya mahalagang maging basehan hindi lang ang GDP kundi pati na din ang GDP per capita. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.